Welcome sa ating SketchUp Beginner's Guide. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung mga SketchUp basic tools. Ano nga ba ang SketchUp? Ang SketchUp ay isang 3D modeling software na ginagamit upang pang-model ng bahay, gusali, interior design, o kahit anumang bagay na nakikita natin. Basically, pwede siyang i-model dito sa SketchUp. Ito ang madalas gamitin ng mga architect, engineer, interior designer kasi madali siyang maintindihan, hindi katulad ng mga other software. Una is the select tool. Kung makikita nyo dito sa ating toolbar, dito sa my left, ito siya, itong black na arrow. Ito ang select tool. Pag click natin siya, automatically yung cursor natin magiging black na arrow. Ang purpose ng select tool is pang-select ng faces. Katulad nito. Halimbawa, meron tayo ditong rectangle na object. Gusto mong i-select yung front, then click mo lang yung front, ganyan. Gusto mong select yung right, ganyan. Gusto mong select yung left, select mo lang ganyan. Ang indicator niya pag na-select mo na yung face na gusto mo, para magkakaroon siya ng mga dot-dot na ganyan. Kung makita mo sa ating then isa pang use nitong select tool. Di ba nga pang selection ng face? Halimbawa, first click dito sa left side ng ating mouse. Ganyan siya. Na-select mo yung face. Pero pag di-double click mo siya, ganyan. Masiselect mo yung face, then at the same time, masiselect mo yung edges. Pag 3 clicks naman dito sa left button ng ating mouse, automatically masiselect mo yung buong object niya. Ganito. Next tool is the line tool. Kung makikita nyo dito sa ating toolbar, sa baba nitong select tool, meron siyang bucket, paint bucket, then meron siyang line or pencil icon. Pag click natin siya, pwede na tayo makagawa ng line. Click lang tayo dito sa ating workspace. Ganyan. Ito pala nakikita yung line dito na green, red, and blue. Siya yung mga axis. Halimbawa, itong green line or green axis. Ibig sabihin yan, halimbawa, naggawa tayo ng line ganito. Pag yung line natin, automatically nag-green na yung color niya. Ibig sabihin yan, yung line natin is paabante. Halimbawa, ang reference natin is itong box. Itong box. Diyan tayo nakatayo. Paabante. Paabante yung line natin. Ganyan. Ganyan. Then, patras. Pag kulay green yung line natin, yan ang ibig sabihin niya. Then, pag ito namang red, gawa tayo ng line. Pag itong red line or red axis, ibig sabihin niyan, yung line natin is papuntang right side or left side. Ganyan. Yan. Makita niyo sa ating model. Kung gusto naman natin yung line natin is pataas or pababa, kailangan maging blue line siya. Ganito sa blue axis. Gawa tayo ng line. Ganyan. Gawa ganyan. Pag automatically naging kulay blue siya, ibig sabihin yung line na ginawa natin is pataas siya or either pababa. Ngayon, pataas yung line natin. Ganyan siya. Gawa naman tayo ng line na pababa. Diba nasa baba na siya? Ito yung reference point natin. Nawawa, ito yung finish floor line natin. Ito yung pababa natin. Ito yung pataas natin. Dito.
Isa pang tip dito sa paggamit ng line is pwede mo siyang ma-divide. Depende sa kahit ilang gusto mo. Nang walang kahirap-hirap, hindi mo na kailangan mag-compute sa calculator kung ilan ang distance. Katulad nito. Select mo lang yung line. Right-click. Then, dito tayo sa divide. Automatically, pag click mo ng divide, may makakita kang mga red dot. Yan yung indicator ng mga segment. Kung ilang segment siya. Dito sa model natin, meron tayong 3 segment. Kung makikita nyo, meron na din siya kung ilan yung sukat niya. Lalabas na din siya. Di ba ang dali lang? Parang time saver siya. Tapos, ito, ganyan. Di ba yan? Automatically, pag clinic mo siya, yung isang straight line na yan, automatically, magiging broken line na siya. Ganyan. Isa na siya. Ganyan. Diba na-divide na natin yung face natin sa tatlo. Ang shortcut nitong line, click nyo lang yung L sa keyboard nyo. Automatically, may lalabas ng pencil na red. Pwede ka na maggawa ng line. Next tool is rectangle tool. Makikita mo siya dito sa baba ng pencil icon. Yung rectangle na may diagonal na red. Ito siya. Yan yung rectangle. Ginagamit siya para panggawa ng mga slab, wall, or anything na rectangle with shapes. Katulad nito. Pag-select mo, freely mo siyang maagagalaw. Bawa, gagawa tayo ng slab. Meron na tayong slab dito. Gagawa tayo ng wall. Automatically meron na tayong wall. Ang shortcut key naman natin dito sa rectangle, click nyo lang yung R sa keyboard nyo. Automatically, meron diyang lalabas na icon na red na pencil. Then, dun sa pencil, meron siyang blue line na rectangle. Ganyan. Kung makita nyo sa ating